Okay, so ayun, good morning mga kapisda at binisita tayo ng isang kapisda natin yan. Si Madam Cherry Jacinto, yan. Manager ng napakataas na kumpanya dito sa Bulacan. Okay, so yun mga kapisda at may pupuntahan tayo ngayon. Check natin yung aquarium. Meron siyang aquarium na naka-stock doon. Then kukunin natin, titingnan natin kung pwede pa siyang gamitin at dadali natin dito sa shop. So yun, bibigay nila sa atin ni Madam kasi hindi na niya maasikaso. Kaya tara, puntahan natin. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kapisda, at nandito na tayo sa location kung saan nandito yung kukunin nating aquarium. So yan, mapapansin nyo naman naka-stock lang siya dito. At yun, ibibigay na sa atin ni Madam para nga magamit natin dun sa shop at para mapakinabangan. So sayang nga naman kung naka-stock lang dito. At ito, dalawang 75 gallon na yan, medyo natatambakan na lang kasi nga hindi nagagamit. At ito yung isa, may sump, sayang magagamit pa natin to sa shop. And guys, patulong na din, pa-comment naman kung ano ba yung magandang panlinis dito sa mga matitigas na watermark. Pa-comment na lang guys kung ano pa yung pwede nating gawin para mas mabilis siyang malinis. Okay, so yung mga kapisdaan ito, meron siya ditong dalawang 75 gallon. So yung isa, meron pa siyang sump. So ang gagawin natin dito mga kapisda, sa sobrang dumi, titingnan natin kung paano natin siya malilinis. Dahil nga mapapansin nyo, sobrang tagal na kasi niya naka-stock. So yun yung mga watermark. So yan, lilinisin natin yan at titingnan natin kung paano natin maiayos at kung paano natin ma-set up doon sa shop natin. Then after natin matanggal yung mga nakalagay sa kanya, yan, bubuhatin na natin at isasakay na natin doon sa service natin na tricycle. At buti na lang mayroon tayong nakatulong, yan, si Boss. Shout out sa iyo, Boss. Magagaling sa akin si Kapitan Boy, may import pa. Wala kayo budget sa akin ito. May import tayo. Wala kayo budget sa akin ito. May import pa. Buti na lang at mababait yung mga kapitbahay ni Madam at yan, tinulungan tayo magbuhat. Dahil medyo mabigat din itong 75 gallon na to. Tali lang muna natin to para maiuwi na. Guys, ito lang yung ginagamit ko na panghakot sa mga aquarium. So, subuko naman na siya na okay naman. Kahit 75 gallon, kayang-kaya naman buhatin nung tricycle ko na to. At safe naman siya. So, yun mga kapisda, ito muna yung muna nating dadalhin doon sa shop. So, babalikan na lang natin yung isa kasi hindi na kasya dito sa pajero natin. Okay, balik tayo mamaya. At nandito na tayo mga kapisda sa shop na iuwi ko na itong unang aquarium. So yung isa babalikan ko pa. Then nagpatulong lang ako kay tatay para maibaba namin dito sa shop. So magang lang naman, kaya-kaya namin ni tatay ito. Okay, so yan mga kapisda, babalikan ko muna yung isa. At ito mga kapisda, nakabalik na uli ako dito para kunin pa yung isang tank na 75 gallon at nang madala na rin dun sa shop. Ayan na po yung pangalawang aquarium na 75 gallons. Nasakay na ulit sa sasakyan. At yun nga mga kapisda, napag-utosan ko pa si Madam na i-video kami. At yun, siya na din ang nag-vlog. Shoutout sa iyo Madam Cherry at maraming salamat sa pagbibigay nitong mga aquarium na 75 gallon. Okay, so yun mga kapisda, at ito na, nandito na sa shop yung dalawang 75 gallon. So yung isa, meron siyang kasamang sump na filter na medyo maliit lang. And guys, meron na rin siyang mga kasamang mga sponge filter. Then may mga ceramic. Ito yung mga medyas panlagay dun sa sump. So guys, ang gagawin ko na muna dito, lilinisin ko muna, tatanggalin ko yung mga watermark. So yan, isipin ko muna kung ano yung mas maganda na pantanggal dito sa mga watermark. So sobrang
labo at sobrang kapal na kasi nung mga watermark niya. And guys, pa-comment na lang din kung ano ba yung mas effective pa na pwede natin gawin na pantanggal ng mga watermark. Tulad na to, napakatindi na nung mga watermark nila. At natry na natin kung paano sila lilinisin. Okay mga kapisda, at hanggang dito na lang muna. At ito, lilinisin ko muna. Then nahanap ako ng pwesto dito sa shop kung saan ko pa siya ilalagay. Update ko na lang uli kayo mga kapisda kung saan ko to ilalagay pagka nalinis ko na. At kung ano ba yung magandang ilagay dito sa 75 gallon. At kung anong isda ang ilalagay natin dito. Okay mga kapisda, happy fish keeping!